pati titingnan nyo po yun, ito ay nakadeklara. Diniklara po sa SALN, ang hinihingi lang naman po, i-disclose ng ayos, di po ba? Diniklara isa-isa, tas makikita rin naman po, binasa naman ng isang senador, na binayaran ng taon-taon hanggat po ma-fully pay. Ngayon po, ang aming pagtataka is bakit siguro pati yung kumpanya pinagdududahan kung talagang ba nag-exist o baka naman siguro ho naman iniisip na baka naman na ito'y gawa lamang na sinabing pautang ng kumpanya. So siguro ho, ang abangan natin yung mga susunod na testigo kung paano mapapatunayan. Kasi po sa ngayon, ang sina-establish lang nila is revoke na at hindi na po pwede mag-operate ang kumpanya. Ganun po. Yes, sir. Nag-grant ba yung loan by virtue of a board resolution or by virtue being a part of the Iyan pong bagay na yan, I think, is hindi pa po sinasakop ngayon. Kasi po, ang sinasakop is yung revocation. Ayaw naman po naming pag-usapan yan kasi maliwanag ang sinabi ni Senate President na ipipresenta pa at baka ipresenta po namin ay wag namin i-discuss sa publiko. Kasi yung sources of payment, the loan sources? Makikita po natin yan in due time kasi yung pinag-uusapan pa lang po ngayon is yung revocation. Mahirap pong pangunahan natin sila sa mga panahong ito. This is Aimee from ICTV and Now Planet. Tatanong ko lang, since 2003, na-revoke po yung may revocation. So ano po yung 11 million in 2003 na minention, 11 million 2004, 8 million in 2005, what were those? And 5 million in 2008, what were those? Oo, that's the reflection ng liabilities. Kaya makikita nyo, 2004, ganun pa rin kalaki yung utang, tapos makikita mo paliit ng paliit ito sa mga SALN kasi nga, unti-unti nilang binabayaran yung utang. Opo. Kaya makikita nyo po parang diminishing. Taon-taon pinakikita at pinapatotohanan sa SALN na lumiliit at binabayaran ng pagkakautang. Ganun po yun. Sir, good afternoon. Ed Sarto, sir, ng DCME. Sir, ano yung what time, what year naging presidente ng Basa Guidote si Mrs. Corona? I understand officer siya ng that corporation. Ayan ho, dapat tingnan natin. Ayaw ho namin na pangunahan kasi may documentary evidence po niyan eh. Kung kami magsasalita, sasabihin na, the document is the best evidence. So, baka naman kami ma-objectan. Siguro ho, alam naman ninyo yung detaling yon. Hintayin natin kung pagpresenta nila. Kasi andun pa ho yun eh. Baka ipresenta nila mamaya eh. Baka po lumabas eh. Ayaw naman namin pangunahan yon. Kasi yun ho, yung parang gusto nilang establish Opo. na hindi lumalabas ang pangalan ni Mrs. Corona sa corporation na yun. Opo. So, nasa sa kanila po yun. Hindi naman po nga po nila tinanong yung bagay na yon. Ayaw naman namin pangunahan na sagutin namin yung hindi sinagot ng testigo sa loob. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ang gustong palabasin ng prosecution, patay na yung kumpanya, pero nakapagpautang, pero hindi na sa trial kanina lumalabas na ano pa ito ng function na nakapagpautang. Yung sabihin, may question mark pa doon sa issue kung patay o buhay pa. Thank you. Ito yung Sige. naging issue to kasi nga, yung kanilang testigo, parang hindi niya nasagot na maayos yung diferensya ng revocation at dissolution. At yung mga senator judges natin, kasama si Senate President Enrile, ng mga abogado, alam nila from Section 122 ng Corporation Code na nakalagay doon very clearly, ang revocation ay iba sa dissolution na pagka na-revoke ang iyong license, hindi pwedeng ma-dissolve ang kumpanya without notice and hearing. So, kaya nga, dalawang proseso yan. Mismong mga stockholders ang magdi-dissolve o may co-warranto proceeding. Kaya, dahil dyan, nagkaroon ng issue kung meron bang na-dissolve ba o na-revoke lang yung license. At yung significance kasi niyan, kahit na-revoke ang license mo, ang mga korporasyon pwede pa rin gumawa ng mga activities katulad ng, isang halimbawa, pagpapautang. Mismong si Senador Pia Cayetano sinabi sa kanyang experience as a lawyer na may mga kliyente siya dati na kahit revoke na ang license, hindi nila revoke ang license nila, patuloy pa rin gumagawa ng mga business activities. Yes, Eddie Bacogan of Educators Magazine. Ang question lang dito, I understand. At yan po ang press briefing na napanood nyo po live mula dito sa Senado ng Depensa. At pinapaliwanag nila nga itong mga naging issue kanina, itong tungkol dito sa pagkaka-revoke
ng registration itong kumpanya. At kanina natanong natin si Attorney Manix Manalo, ano nga ba, ito napagtalunan nito kanina, ano nga ba yung pagkakaiba ng pagka-revoke ng registration at ng dissolution? Yung dissolution kasi, ibig sabihin yan patay na yung korporasyon, yung pinag-uusapan kanina. Ibig sabihin, hindi na siya pwede mag-transact ng negosyo or business at all, no? Yung sinasabing revocation ni Director Catran, ang ibig sabihin lang nito, parang ito yung mag-trigger ng dissolution. Pero may proseso pa rin na kailangan daanan na bago masabi nga napatay na yung korporasyon. Yun lang yung medyo hindi nailinaw na maigi kanina. No? Medyo question po ni Senate President Juan Ponce Enrile kung bakit inassume ng SEC na dissolve na yung kumpanya. Gayong ang sinabi niya, ang may power lang po na mag-dissolve ay yung incorporators mismo. Ano po ba talaga yung proseso nito? Meron kasing tinatawag na yung voluntary dissolution. Ito yung tinutukoy ni Senator Enrile kanina. And na ito, yung mismong mga shareholder ang nagpa-file ng ganitong petisyon. No? Kung let's say iniisip nila wala nang pupuntahan yung negosyo or matatanda na sila, ayaw na nila ituloy yun, pwede nila gawin to. Pero yung nga, meron pa rin 3 taon na period na kailangan daanan yung dissolution nito. Yung tinutukoy naman ni Director Cataran, ito dahil sa pag-violate ng SEC rules and regulation. Particular dito yung filing ng financial statement saka nung general information sheet na dapat taon-taon fina-file ng mga korporasyon, no? So in the case of yung Basa Guidote Enterprises, based on the records ng SEC, walang final yata for a long period, no? More than under the corporation code, dapat kasi hindi dapat lumampas ng 5 taon na hindi ka nagfa-file continuous. So in the case of Basa Enterprises, malamang more than 5 years hindi sila nagfa-file. Kaya nag-summary revocation yung SEC. Kaya pero yun nga, hindi na ilinaw na maigi yun. Kung ang ibig sabihin ba nun hindi na pwede mag-transact ang korporasyon, no? Simply because of the revocation. Actually, under our law, ang mangyayari lang dun sa company na na-revoke ang isang prangkisa niya, magiging de facto corporation siya, no? Okay. So in this case po, itong Basa Guidote Enterprises is considered a de facto corporation because it has not been dissolved. Parang ganun yun. May konting defect dun sa pagkabuhay niya. Pero for all intents and purposes, buhay pa rin siya. Okay. Ang usually nagiging problema dyan, kung bawa ako, isang tao na may negosyo na gusto ko makipagkontrata sa Basa Enterprises, and then I find out na revoked na pala yung lisensya niya. Kung ako yung normal na negosyante, hindi na ako makikipag-transact dyan dahil medyo mabawas yung pagka-legitimacy niya, no, to transact business. So, in fact, meron nga nangyayari na yung may mga de facto corporations na let's say pumasok siya sa isang kontrata, din nalaman ng kabilang partido na de facto pala siya, pwede niya pakanselahin yung kontrata ngayon and consider it invalid, no? And sabihin, teka, that's a breach of your representation. Yung obligations natin under the contract that we entered into, hindi na namin, pwedeng hindi na namin ito pa rin yan, no? So, yun yung mga nagiging problema usually ng de facto corporation. Pero, pwede pa rin siya mag-transact kahit papano. Yung nga lang, there's some risk involved, no, in entering into transactions with de facto corporation. So, posible pong nagpautang itong Basa Guidote Enterprises kahit na po ito ay de facto corporation sa kahit sinong tao? Pwede siya. Pero yun nga, as I Yes, mentioned, may there's risk some po. risks attendant to that, yes. Attorney Joey, may mga tanong yung mga senator judges natin doon sa gusto nilang ipakita or yung teorya nung pagpresenta ng witness kay Benito Cataran ngayon sa Senado. Ano ba talaga yung punto? Ano ba talaga yung perspective na gustong ilabas ng prosecution? Ang gusto kasing ipakita ng prosecution ay since itong korporasyon na Basa Guidote ay wala ng charter or wala ng karapatan para magpatuloy ng negosyo niya as of April 2003, ang gusto niyang ipakita ay hindi na ito pwedeng magpautang kay Mrs. Corona nung panahon na 2003 na nakalista sa SALN ni Chief Justice na meron pang nautang sa korporasyon. Ngayon, ang problema, nung lumabas ang testimony ni Mr. Cataran bilang witness, parang nakikita na in so far as the government is concerned, wala nang lisensya itong korporasyon. Pero pangalawa, kahit na wala siyang lisensya, lumalabas na
baka sakaling nagpautang pa rin. So ngayon ang katanungan is, nagpautang ba o hindi? Si Mr. Cataran, as far as the SEC is concerned, ay walang knowledge. Wala siyang kaalaman kung ginawa nga ito ng korporasyon. So, ang pinupuntiryan ng mga senador, hindi nyo mapipilit na ilabas ang isang bagay na wala sa kaalaman ni Mr. Cataran bilang opisyal ng SEC. Kasi ang responsibilidad ni Mr. Cataran is tanggapin at i-record at hawakan ang lahat ng mga reports na fina-file ng Basa Guidote Corporation. Kung gayon na hindi na siya nag-ooperate sa kaalaman ng gobyerno, sa kaalaman ng SEC, then walang pinangahawakan si Mr. Cataran na pwede niyang itestigo dito sa paglilitis na ito. So, ang pinakamaganda siguro dyan ay kung talagang gusto nilang malaman kung anong ginawa ng korporasyon noong taong 2003, ipatawag nila bilang testigo yung mga officers, director or shareholders ng korporasyon noong 2003. Yun ang makakaalam kung talagang nagpautang ang korporasyon. Pero attorney, yung mga ganitong kaganapan ba, normal siyang nangyayari or nasa parang in practice ganito, okay lang naman po ba ito tinatanggap ng SEC o ng gobyerno? Ang sitwasyon ay ganito. Sa pananaw ng SEC, ang Basa Guidote Corporation ay dapat sinasabi nating wina-wind up na lang niya yung kanyang business affairs. Kumbaga, parang sinasara na yung negosyo. Sa panahon na 3 taon mula nang na-revoke ang kanyang lisensya, dapat sinasara na niya. Nagbabayad ng utang, naniningil ng mga nagkakautang sa kanya. So, sa pananaw ng gobyerno yon. Pero, syempre, meron ding mga pagkakataon na yung korporasyon, kahit na natanggal na yung lisensya niya, ay nagpapatuloy ng kanyang business. Dapat hindi ganito. Yun ang sinasabi ng batas. Pero nangyayari to. At meron ding mga pagkakataon kami na nagkaroon din kami ng mga kumpanya na pagkatapos na hindi nag-comply sa reportorial requirements ng SEC at na-revoke ang kanilang lisensya, ay bumalik sila at lumapit sa amin, attorney, pwede ba nating mabuhay ulit yung lisensya namin? Total, meron pa naman kaming gustong ipagpatuloy na mga negosyo. So, sa ganitong pamamaraan, nagpepetisyon kami on behalf of our client sa SEC para buhayin ulit yung lisensya. At minsan, pinagbibigyan naman ng SEC pag napapatunayan mo na meron kang lehitimong basihan para buhayin ulit at ipagpatuloy yung lisensya ng korporasyon. Okay. Makita natin, no? Pero may mga termino tayong nakita, di ba? Humihingi ng memorandum ang Senado sa kanila. Lumabas yung quo warranto proceeding. Anong ibig sabihin po nito? Yung quo warranto proceeding ay isang special remedy yan na provided ng rules of court sa isang korporasyon o isang tao na hindi dapat either nakaupo sa isang pwesto or nabubuhay pa. So yun yung tinutukoy ni Senator Enrile na yun lang yung pagkaalam niya na pwedeng paraan na patayin yung korporasyon maliban sa voluntary dissolution where you need a petition. No? Attorney Manix, anong klaseng kumpanya po ba sa inyong pagkakaalam itong Guidote Basa Enterprises Incorporated? Well, hindi ko nakita yung articles of incorporation niya, pero nakita ko yung sang na final ni Chief Justice Corona at parang binabanggit doon na isa siyang real estate corporation. No? So, ibig sabihin yan, either real estate developer siya or nagtitinda siya ng real property. So, sa ganito pong nature o identity ng kumpanya, pwede po ba itong magpautang sa kahit sino? well, generally, yung mga korporasyon naman, meron siyang ganong power, no? Yung pwede magpautang or umutang. So, wala namang unusual doon sa ganong. So, iba-iba rin po talaga. So, kahit na, sabihin, realty corporation ang rehistro mo, basta bigyan ka ng, ano po ang proceedings para magpautang? Ano po bang proseso ang dinadaanan para magpautang? Kadalasan yan, sa loob ng korporasyon, of course, ang nagpapatakbo niyan, yung mga director at officers. Madalas yan, pag meron gustong gawing aksyon ng korporasyon, yung kanyang directors acting as a board, no? Magmi-meeting yan, at tapos magkakasunduan sila, sabihin nila, pautangin natin itong taong ito. Ngayon, madalas tinatanong, parang as a matter of evidence or record, ilalagay yan ng board of directors sa isang resolusyon.